request ko po, sir, tubular handrail ng hagdanan, sir, yung dugtungan po. Salamat po. Siguro, ang ibig niya sabihin, yung mga degree nun, kung paano natin kunin, paano natin ma-cut, yung tamang pag-cut niya. So, ang isi-share ko sa inyo ngayon, sana magkakuha kayo ng idea dito, lalo na dun sa mga baguhan, yung mga nag-uumpisa palang gumagawa ng mga ganitong klaseng trabaho. So, isi-share ko sa inyo ngayon kung paano. So, unang-una, alamin muna natin kung ano yung degree nun. So, paano ka ba natin kukunin yung degree nun? Meron akong drawing dito at pagpasensyahan nyo na yung drawing ko dahil di naman tayo ganun kagaling pagdating sa drawing. Ayan. So, ito may drawing ako. Ayan. Yan. So, drawing ko. Hagdanan yan mga idol ah. Baka isipin nyo kung ano yan. Hagdanan yan. Ayan. So, ito halimbawa ito yung hagdanan natin. Lalagyan natin ng railing halimbawa. So, dito maglagay tayo ng baluster. So, dito maglagay din tayo ng baluster. Dito sa pinakataas. Ayan. Yan. Lagay din tayo ng baluster dyan. Halimbawa, ganyan. Or, maglagay din tayo sa gitna. Halimbawa po, ganyan po yung ano natin. Yung design natin. At, mapa-tubular man or round tube ang gagamitin natin. Parehas lang po yung proseso sa pagkuha natin ng degree niyan. So, paano nga ba natin kukunin yung degree niyan? So, madali lang yan. Halimbawa, nasa actual kayo ng hagdanan. Ang kagandahan kasi dito, dapat alam natin yung degree ng hagdanan para pwede natin siyang buuhin sa baba or sa fabrication natin, sa lamesa. Pwede natin siyang buuhin doon para hindi tayo mahirapan kumilos pagka i-actual natin itayo doon sa mismong hagdanan. So, unang-una, lalo na pagka ongoing pa yung construction, maraming mga dumadaan-daan dyan, sigurado yan. At masikip. So, di tayo makagalaw ng maayos, di tayo makakilos ng maayos. So, mas maganda, alamin natin yung degree nito para pwede natin siyang i-assemble sa baba or sa fabrication natin. Halimbawa. So, paano nga ba kukunin natin yung degree niyan? So, kung meron kayong plywood or mahaba na pangbara, barahan lang natin yan dyan. Ayan. Barahan lang natin yan. Ipatong lang natin sa pinakanusing ng mga step natin. Yan na yung degree niya. Halimbawa, binarahan na natin ng ganyan. Ipatong lang natin sa nosing ng ganyan, yung pangbara natin. So, ito, mula dito, itong riser na to, tsaka ito, yan na yung degree niya. Okay? So, halimbawa, yan, guhitan natin. So, kahit yan lang. Hanggang sa baba, iisa lang ang degree niyan. Ang pinaka-importante sa lahat nito, mga kabakal, meron tayong angle finder or protractor. So, ganito itsura niya. Oh. Ayan. Bumili kayo nito sa Lazada, mura lang to. Siguro, makabili kayo nito sa halagang mga 100 plus lang yata. So, malaking bagay ito mga kabakal sa ating trabaho. Ayan. So, hanapin natin yung angle niya, kung ilan ang angle niya. Ganyan lang natin yan. Yan. Ganyan lang natin yan sa hagdanan. So, kaya binarahan natin dahil, siyempre, maiksi lang naman yung angle finder natin. Yan. So, kulang pa. Yan. So, ayan, oh. Oh, kulang konti. Yan. Okay. So, yan. Parang yan na yun. O, tingnan natin kung ilang angle to. Nasa 60. Ayan. Nasa 60 yung angle niya. Tama ba? Oh, 60. 60, 70, 80. Tama, 60. Nasa 60. So, ngayon, pangalawa, kuha tayo ng plywood. Either plywood or kung meron tayong plancha na mga ganito, pwede rin nating i-pattern dito. So, itong naka-angle na to, naka 60 degree. Ayan. Ayan kung mapapansin nyo. Teka lang, malabo eh.
Yan. Saan siya tumapat? Sa 60. Ito may guhit yan. May guhit po yan sa gitna. Kaya nalalaman natin kung ilan yung degree niya. Yan. Higpitan lang natin. Tapos, i-pattern natin dito sa plancha natin. Yan. Yan. I-pattern lang natin. Para ito na yung pinaka-pattern natin sa degree. Okay, sana po nasundan natin ha mga idol. At tabasin lang natin to. Yan. Diretso na natin dito sa kabila. Para isang cut lang tayo. Okay. So, ibig sabihin, ito yung kailangan natin. Itong side na to. Ito yung 60 degree. Halimbawa lang po, yan yun. So, cut natin. At gupitin lang natin yan kasi manipis lang naman yan eh. Yan. Kaya lang medyo masakit yung kamay ko. Pero kaya naman yan. 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 Sana po nasundan natin ha. Yan. At maraming salamat nga pala sa nag-request. Yan. Kung meron kayong mga tanong mga kabakal, magtanong lang kayo. Kung meron kayong gustong malaman, lalong-lalo na po dun sa mga nag-uumpisa pa lang. Ayan. So, huwag kayo mayang magtanong, mag-request. At gagawa natin ng video yan. At meron din naman tayong mga video na dyan sa YouTube channel natin. Pwede nyo rin bisitahin. Yan. Marami na tayong mga video tutorial dyan. Okay. Yan. At yan na yung kailangan natin. Ito. Ito na yun. Oh. Yan. So, paano natin gamitin to? Ito na yung ipapattern natin sa tubo natin. Para malaman natin kung paano natin ikat yung tubo natin. So, halimbawa lang. Yung tubo natin, 2x2, baluster. Tapos, yung top rail natin, 2x2 din. Pareha sila 2x2. Ito, mga scrap natin, naka 45 degree na to. So, baguhin natin yan. So, halimbawa lang, pantay pa yung putol natin. So, i-pattern lang natin to. Lagi nating tandaan na ito ang kailangan natin. Ayan, may marking tayo. Yan. Kailangan lang pantay. Dito tayo sa kabila kumuha. Para mas kunti yung tatabasin. Ayan. At kailangan lang ipantay natin dito sa gilid. Yan, pantay. Tapos, syempre, dapat pantay din dito. Yan. Yan. Pwede nyong gamitan ng plywood na manipis or yung karton na makapal. Pwede rin yun. At yan na yung degree natin, guhit. Yan. Pag guhit dyan, syempre dito, eskwalado lang tayo. Yan. Okay. So, ito, ganun din. Kabila naman. Yan. Okay. So, minsan kasi, oy, pre! May kausap ako dito sa, pre? Cellphone. Oh, may bisita tayo. Ayan. So, ito, ayan, may layout na tayo. Ayan. Yan. Alam na natin kung saan tayo banda magkakat. So, minsan kasi, nangyayari kasi minsan, dun sa mga baguhan, tinatayo nila yung baluster. Tinatayo nila yung baluster dito.
Yan, tinatayo nila yung unang baluster, tinatayo nila yung sa dulong baluster, tapos ipapatong nila yung top rail. Actual nila, doon na sila magkakat. Kung pwede naman yun, kaya lang, matagal ang proseso nun kasi siyempre, mas mahirap mag-cut pag nakatayo na yung tubo natin. Hindi na natin ma-cut ng maayos yun kasi unang-una yung sa area ng paggagalawan natin, saka yung posisyon. Kaya mas maganda talaga, malaman natin yung degree para pwede tayong mag-cut or pwede nating buuhin siya sa ating working table. Kung meron tayong working table or sa lapag, kahit sa lapag lang natin buuhin, pwede rin naman yan. Okay? So, ito, may layout na. So, kung anong layout nito, ganon din yung layout ng ating top rail. Halimbawa lang po, ito yung top rail natin. So, kung ano yung layout ng baluster natin, ganon din yung layout ng top rail. So, i-layout din natin yung top rail natin. Kabila. Yan. Okay. Dito, eskwalado lang. Abre. Day off. Tama yan, pre, kasi maganda yung may day off. Kabila naman. Pagawa kami ng jersey, pre. Di ka mo kasabay? Anong jersey, Chef? Sa paligan ng Manila Hills. Ah, okay. May pin kami dun eh. Meron ba yun? Oo, nagpasa kami ng pin dun eh. Tama pa. Mamaya, may practice mamaya. Wala kang pasok? Wala. Oo. Punta tayo. Ano, pre? Yung tulad yung dati ng bigay sa akin. Oo. Kaso kayo, isa. Lagyan mo natin ng guard tong grinder natin. Kasi ginamit ko to kanina. Nag-finish ako. Kaya tinanggal ko yung guard. At ngayon, magka-cut tayo. Lagyan natin ng guard. Baka sabihin nila, delikado na naman daw yung grinder natin. Talagang delikado naman talagang grinder. Kaya, kailangan may guard. Yan. Yan, okay na, nag-cut na natin. Ganito na ang mangyayari niyan. Ngayon, pag binarahan natin yan, ng degree niya, yan. Kanina, itong 60 degree kinuha natin, dito sa ano to, dito sa unahan. Halimbawa, ito. Ito, pag nilagay natin dito, nyari, mayroon tayong baluster sa gitna, nakatutok. Ito yung 60 degree. Ito. Yan. Yan, o. Yan. Ganyan ang... Yan yung mangyayari. Pag itong unang baluster dito, itong unang baluster, ito yung degree niya. Ito. Ito yung degree niya. Ganito, ito yan. Ito yan. Yan. Ang purpose natin dito, para makuha natin yung tamang cut niya. So tulad yan, meron siyang awang konti. Pwede nating hasain ng konti dito banda para lumapat siya. Kasi pagka ilapat natin ng ganun, halimbawa, yan po yung lapat niya. Pag binarahan natin dito sa ginawa nating degree pattern, ayan, may awang konti, oh. Kung mapapansin nyo, hindi siya lapat dito sa bandang dulo. Ayan, dito, bandang dulo. Pag nilapat naman natin, yan,
nagkakaroon naman ng awang yung miter natin dito. Kaya kailangan mahasa pa natin konti to para lumapat sila parehas. Okay, hasain natin konti para maipakita ko sa inyo. Oh, check natin ulit. Yan yung lapat ng tubo. At tignan natin dito sa degree natin kung lapat ba. O, yan. Yan o, makikita nyo. So, ispat ko muna para mas makita natin. Oy, wala na yata ang argon. Yan, ito na ngayon yung itsura ng magiging railing natin. Ayan. Ayan, pag tinayo natin siya, so, kunin lang natin yung level dito, at yung degree niya, paakyat, sigurado yan, tatama yan doon sa hagdanan natin. Kasi inaktual naman natin yung sukat niya eh. Yan. So, yan yung magiging itsura niya. So, kung titignan natin dito sa jig, kung lapat, oh, yan, lapat na lapat, oh. Oh. Yan. O, kita nyo? Oh. Sana nasundan nyo yung ginawa nating video ngayon. At kung nagustuhan nyo itong video na to, pag-share na lang po para makatulong din po sa iba. At huwag nyo rin sanang kalimutan na mag-subscribe at i-follow yung Facebook page natin. So, maraming salamat. At sana nakatulong sa mga kabakal natin to, lalo-lalo na sa mga baguhan. Okay, so thank you.